Ako nga po pala si Maria Christine Tampos, 2 taong gulang at nakatira sa Gunoob, Lapu-Lapu City. At ngayon, nandito ako upang manghikayat ang pagkakaisa tungo sa magandang bukas. Mga minamahal kong kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo'y nagtipon-tipon ngayong araw upang mag-usapan ang isang mahalagang usapin, ang pagkakaisa sa gitna ng mga pagsubok at hamon natin na kinakaharap. Ang pagkakaisa ang magiging susi upang makamit natin ang ating mga pangarap at magkaroon ng mas magandang bukas. Sa kasalukuyan, marami sa atin ang nag-aalala tungkol sa ating kinabukasan. Ang mga suliranin sa ekonomiya, kawalan ng trabaho, at ang patuloy sa pagtaas ng mga bilihin ay nagdudulot ng pagkabalisa. Ngunit sa halip na mag-away-away tayo at magbintangan sa isa't isa, nararapat lamang na tayo ay magkaisa. Ang pagkakaisa ay hindi lamang isang salita, kundi isang gawa na ito ay ang pagtutulungan at pagmamalasakit sa kapwa at ang pagiging handa sa mapagbigay ng ating mga kakayahan upang mapakabuti natin ang ating lipunan. Paano natin mapapatunayan ang pagkakaisa? Nagsimula ito sa ating mga sarili. Maging mabuting halimbawa tayo sa ating mga kapwa, maging tulungin, magbigay at mapag-unawang tao. Iwasan natin ang panghusga at pagiging panghusga, sa tandaan na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pananaw at karanasan. Magkaroon ng bukas sa kaisipan, makinig sa mga opinyon ng iba kahit na hindi natin ito sang-ayon. Magtulungan sa paglutas ng mga suliranin. Kung tayo'y magkakaisa, mas madali nating malalampasan ang mga hamon sa buhay. Ang pagkakaisa ay ang ating sandata sa paglaban sa kahirapan, kawalan ng katarungan, at iba pang mga suliranin sa ating lipunan. Kapag tayo magkakaisa, mas malakas tayo at mas makapangyarihan at mas may kakayahang magdulot ng positibong pagbabago sa ating ekonomiya. Tandaan natin, ang pagkakaisa ang magiging daan tungo sa mas magandang bukas. Kaya't ating yakapin ang pagkakaisa at sama-sama nating itayo ang isang lipunan at mapayapang paunlad at masagana para sa lahat. Alam naman natin na ang buhay ay parang isang karagatan. May mga panahon kalmado at mayapa-yapa. Ngunit mayroon ding mga panahon bugso ng hangin at malakas na alon na ating kinakaharap. Sa mga panahon ito, kailangan natin ang isang ligtas na dalampasigan, isang matibay na pundasyon kung saan tayo maaaring maghanap ng kapatagan at lakas. At ang ating pamilya ay isa na ron, sa rason kung bakit dapat maging isang madalampasigan. Ngunit paano natin gagawin ng isang ligtas na kanlungan ang ating pamilya? Paano natin matitiyak na mananatiling pundasyon sa gitna ng mga pagsubok? Ang pagsagot o sagot ay simple, ngunit hindi madali. Pagkakaisa at pagmamahalan. Kailangan nating matutong makinig sa isa't isa. Hindi lamang ang pagdinig sa mga salita, kundi ang pag-unawa sa damdamin at pangangailangan sa bawat isa. Kailangan nating maglaan ng oras para sa isa't isa, para sa mga simpleng pag-uusap, para sa mga tawanan, at para sa mayakap sa nagpapaalala sa atin ng ating pagmamahal. Kailangan din nating matutong magpatawad. Lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa taong nagkamali,
kundi para sa sarili natin. Ito ay isang paraan upang mapawi ang galit at sama ng loob at upang muling mabuo ang ating pagkakaisa. Higit sa lahat, kailangan nating matutong magtulungan. Ang ating pamilya ay isang kapununan. Kailangan nating suportahan ang isa't isa sa mga tagumpay at pagkabigo. Kailangan nating magtulungan sa paglutas ng mga problema at sa paggamit ng ating mga pangarap. Ang ating pamilya ay hindi lamang isang grupo ng mga tao na magkakaugnay ng dugo, kundi isang pagkakaisa at pagtutulungan. Ito ang ating pinakamahalagang kayamanan, ang ating pinakamatibay na sandata sa paghahanap sa ating pagsubok sa buhay. Kaya't aking hinihikayat ang bawat sa isa sa inyo. Yakapin natin ang pagmamahal, palakasin natin ang ating pagkakaisa, at gawin natin ang isang tunay na ligtas na dalampasigan ang ating pamilya. Isang lugar na kung saan tayo laging ligtas, minamahal at suportado. At yun lang po. At maraming salamat.